Tiniyak na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Laos na makakauwi na ngayong buwan ang halos 200 Pilipino na naiipit sa gulo sa Lebanon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Makauuwi na ng bansa ang halos 200 Pinoy na naiipit sa gulo sa Lebanon. Iniutos na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat ng paraan para ma-repatriate ng ligtas ang mga OFW. 192 currently booked on commercial flights spanning October 11th up to around October 28th. On commercial airlines, at least two identified commercial airlines. And in fact, there will be arrivals this weekend, 11 arriving this weekend. Nilalakad naman daw ang dokumento ng higit 400 pang Pinoy na makabalik ng bansa. Hamon kasi ngayon ang pag-ayos ng papeles sa Lebanese immigration at ang clearance sakaling gagamit ng chartered flights at iba pang transportasyon. Tiniyak din ng DMW ang tulong sa mga napapaulat na OFW na iniipit ng employer ang pasaporte at dokumento. We are experts in handling situations like this. We know how to talk to the workers. We know how to talk to the employers and convince them to allow our workers to come home. So this is within the expert. This is right up our alley, so to speak, talking to employers. So we have no worries there. Maaring idulog ng embahada, DMW at OWA sa Lebanese authorities at immigration ang ganitong sitwasyon. Sasalubong sa mga na-repatriate na OFW ang hanggang 150,000 pisong assistance. Bukod sa mga nais makauwi, tuloy din daw ang suporta sa mga Pinoy na kasalukuyang nananatili sa evacuation center sa Beirut. We have 179 sheltered in our 4 facilities at the moment. The capacity is not yet filled, so definitely our 4 shelters can still accommodate some more stayers or occupants. Kasabay din ng ASEAN Summit, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa ASEAN Heads of State na paspasa na ang pag-aayos ng ASEAN-China Code of Conduct. Anya, dapat na maayos ang pangunahing issue ng COC gaya ng geographical scope at legalidad nito. Nakakadismaya na raw kasi na patuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea at nagiging biktima pa ng harassment at pananakot ang mga Pinoy. Sa kanya namang intervention sa ASEAN-Japan Summit, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan na gumawa na ng hakbang para tugunan ng issue, partikular ang usapin sa maritime security and cooperation, territorial integrity, disarmament at tiyaking hindi nalalaki pa ang banta ng nuclear weapons. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.